Saklolo, pakawalan mo na ako. Sa oras na malapit na akong maging tao, ganito na lang ang katapusan ko. Tigil. Nanay, kawawa naman ang isdang ito. Sagipin natin. Sige. Ang isdang ito, binili ko na. Salamat po, Aling. Ang puso ng batang amo ay parang puso ni Buddha. Tiyak na magtatagumpay siya sa hinaharap. Kunin mo na ito. Ang galing, nakaligtas na ako sa kamatayan. Ikaw, maliit na isda, umuwi ka na. Huwag ka nang mahuli ulit ha. Ang tagapagligtas, pag naging tao na ako, tiyak na pupunta ako para magpasalamat sa inyo. Nanay. Ang galing. Naging tao na ako. Lolo Pagong. Isang maliit na isda, ikaw ang muling pagkatawang tao ng maswerteng isdang carp. Nag-aral ng 1,000 taon bago naging tao. Kung gagamitin mo ang iyong kapangyarihan, protektahan ang nagligtas sa iyo, ang mag-ina na nagligtas sa iyo mula sa kamatayan. Tapusin mo ang misyon. Magkakaroon ka ng isang pagkakataon upang makarating sa langit. Napakaganda. Magpapasalamat na ako, Linlong. Dapat mong tandaan, huwag basta-basta gamitin ang mahika. Huwag nang bumalik bilang isda. Huwag mong ibigay ang hiyas sa iba. Lolo Pagong, wala na pong katapusan ang pag-uulit ninyo niyan. Tandaan ninyo po ito. Sa tuwing mayroong eclipse, mawawala ang inyong kapangyarihan. Kapag nagpasalamat ka na sa kanila, mag-ingat po kayo palagi. Naalala ko na po, magpapasalamat na po ako. Paalam na po, Lolo Pagong. Ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo, ingatan mo ng mabuti, ha? Opo, alam ko na. Nanay, ang sakit po ng katawan ko. Huwag kang matakot, tinawagan ko na ang doktor para sa iyo. Madam, may utos po ang tenyente. Bawal lumabas, may sakit si CM Tran. Kailangan kong maghanap ng doktor. Umalis ka nga. Walang utos mula sa commander. Bawal umalis, ikaw. Kung hindi nalasan ng general at natulog sa kanya, sino ang gustong magpakasal sa pangit na iyon? Ganyan ang sinasabi ng lahat. Ayaw nang makita ng general ang babaeng iyon. Balang araw, magpapalit na ng asawa ang general. Tama. Ano iyon? Jin Shen. Nanay, huwag ka nang umiyak. Hindi na ako nasasaktan. CM Tran, huwag. Huwag kang matulog. CM Tran, huwag mo akong takutin. Nasaan na ba ang tagapagligtas? Kumikinang na ang suso. Nandito na siya. Hoy, sandali, sandali. Anong ginagawa mo? Mansyon ito ng general. Bawal ang mga estranghero. Hindi naman masamang tao si Linlong. Pumunta si Linlong dito para hanapin ang kanyang tagapagligtas. Hahanap ng tagapagligtas. Lahat ng nasa loob ay mga taong may mataas na katayuan. Paano kung kilala ka nila? Isang hamak na bata. Umalis ka na. Hindi maganda ito. Nasa panganib siya. Kailangan ko siyang iligtas.
Nasaan na siya? CM Tran, gising ka na. Huwag mo akong takutin. Nanay, may sakit si CM Tran. Pakiusap, hayaan mo akong lumabas para maghanap ng doktor. Ate, huwag kang magmadali. May gamot na. Magiging maayos ang Camtran. Ipainom na natin agad ang gamot sa iyong master. Teka lang. Ang gamot na ito, bakit iba ang amoy nito kumpara sa dati? Ate, ito po ay espesyal na gamot na nakuha ko sa doktor. Paano? Natatakot ka bang sasaktan ko si CM Tran? Pero, manahimik ka. Pamangkin siya ng kaibigan ko. Naiintindihan ko na mabuting tao siya. Ikaw, gumamit siya ng maruruming pamamaraan. Umakyat ka sa kama ni D.I. Ensign. Ngayon ay pinipigilan mo pa ang pagliligtas kay CM Tran. Ano ba talaga ang binabalak mo? Lola, hindi po ako iyon noong taon na iyon. Ipainom na kay CM Tran ang gamot. UYN. Hintayin kong mamatay kayo ng anak mong lapastangan. Ang pwesto ng asawa ng general. Magiging akin na iyon. Bawal. Ito ay. Bakit may batang nandito? Sino ang batang blonde na ito? Pumasok sa bahay ng general. Dumating si Linlong para magpasalamat. Sa tagapagligtas, sa wakas, natagpuan ko na rin kayo. Oo nga. Ako iyon. Isang taon na ang nakakaraan sa Ilog Laktui. Sinagip mo ang isang maliit na isda. Umuwi ka na, maliit na carp. Huwag ka nang mahuli ulit ha. Ikaw ba? Ikaw ang maliit na carp na iyon. Protektahan. Pigilan ninyo ang bata. Itapon palabas. Hindi ako nagsisinungaling. Nilalason mo siya. Ikaw ang masama. Ano ang sinasabi mo? Lason yan. Ano? Lason. CMTRN. Nasaan ang doktor? Dali, tawagan ninyo ang doktor. Ang Pangulo at ang lahat. Young Master, humina ang katawan. Kailangan ng 7 kulay na lotes. May meron pang pag-asa. Pero, ang 7 kulay na lotes ay napakabihira. Isang beses lang lumilitaw sa loob ng 1,000 taon. Napakahirap. Kaya ba? Wala na bang ibang paraan para mailigtas si CMTRN? 7 kulay na lotes. Alam ni Linlong kung nasaan iyon. Totoo ba? Maaari kong utusan ang maliit na ibon na kumuha ng 7 kulay na lotes. Napakabihira ng 7 kulay na lotes. Uutusan mo na naman ang maliit na ibon para maghanap. Ang batang babae na ito, may hangganan din ang pagsisinungaling. Hindi kayo naniniwala, tatawagin ko ang maliit na ibon. Maliit na ibon sa langit, sundin mo ang aking utos. Ito. Anong tunog ito? Madam, tingnan ninyo. Nako, ito. Ito ay 1,000 mga ibon na nagtitipon. Pangulo, mga maya lang naman ito. Huwag kang magpapadaya sa kanya. Xiaobay, alam mo ba kung nasaan ang 7 kulay na lotes? Nasa pader ng bulaklak sa bundok Bikha iyon. Maaari mo ba akong tulungan na dalhin ito rito? Sige, kukunin ko. Magpapanggap saan? Linlong, ang munting ibong ito, talagang nakahanap ng 7 colored lotes. Siyempre naman, si Xiaobay ang pinakamatalino eh. Ate, sa tingin mo, isang maliit na ibon ay tutulong sa iyo na mahanap ang 7 kulay na lotes.
Chairman, ang batang ito ay puro kalokohan ang sinasabi. Kung sasayangin ng oras, hindi maganda iyon. Security. Dakpin ang batang ito. Ilabas mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi ako nagsisinungaling. Magaling. Nakuha na ni Xiaobei ang 7 kulay na lotes. Napakaganda ng kulay. 9 na kulay ang nagsama-sama. Ito, ayon sa sinaunang aklat, 7 kulay na lotes, tama. Paano naman kaya, ang ibong ito ay totoong nakapagdala ng 7 kulay na bulaklak? Ako ang maliit na isdang carp. 1 taon na ang nakakaraan, iniligtas ninyo ako. Ang batang ito, ay tunay na makasusumpong ng 7 kulay na lotes. Imposible bang siya nga talaga ang isdang iyon? Linlong, pakisalba naman si CM Tran. Tita, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ni Linlong na maliligtas ang aming batang amo. Nagising na ang young master. Gumising na ang binata. Naku po, CM Tran. Ang mabait kong apo, pagpalain ka sana ng Diyos. Sa wakas, nagising ka na rin. CM Tran. Nanay, Lola, huwag kayong mag-alala, ayos na ako. Ang tagapagligtas, gising ka na pala. Mabuti naman. CM Tran, si Linlong ang nagligtas sa iyo. Nang makita ko siya, parang pamilyar sa akin to. Salamat sa pagligtas sa akin. Himala, malubha ang tinamo ng sugat ng amo kanina. Delikado ang sitwasyon. Pagkatapos kumain ng 7 kulay na lotes, unti-unti nang bumabalik ang lakas niya. Pero may isang problema pa. Ang katawan niya, kailangang gamutin. Kung hindi, 20 taon lang ang itatagal niya. Ano? Linlong, mahina ang pangangatawan ni CM Tran. May paraan ba kayong gamutin iyon? May mahi kasi Linlong. Basta nasa tabi ko lang siya. Sisiguraduhin kong, ang katawan niya, ay tiyak na unti-unting gagaling. Chairman, gumising si CM Tran. Swerte niya. Ang batang ito, hindi malinaw ang pinagmulan. Dapat palayasin. Kung ang batang ito ay tunay na makatutulong kay CM Tran, hindi na ako magiging asawa ng general. Lola. Gusto ni CM Tran na mapanatili si Linlong. Pwede ba? Sige. Basta't may pakinabang kay CM Tran. Sige, hayaan mo muna siyang manatili pansamantala. Gawin mo yan. Opo. Linlong, maaari kang manatili rito. Bilang anak ko. Kung papayagan kang manatili sa mansyon ng gobernador, ang Linlong ay maaaring makaipon ng merito. Pagkumpleto ng misyon, sumasang-ayon po ako, inay. Buksan ng pinto. Commander, narinig ko raw na nag-ampon ang madam ng isang bata. Ang bata raw ay maaaring makapagpagaling sa sakit ng binata. Ang bata ay maaaring makapagpagaling. Gusto kong subukan. Ano ang gusto nilang gawin? Tito, ang gwapo-gwapo ninyo. Sino ka?
Linlong. General. Nakauwi na po kayo. Ito ay anak na babae. Siya ang nagligtas kay CM Tran. Gusto ko siyang makasama. Tay, nakilala na ni Linlong ang kaibigan mo. Huwag kang magbiro, siya ay isang general, hindi ang ama mo. Kung wala namang problema, umuwi na tayo. Tara na. Tayuyn. Noong una, kung hindi lang ako nalasan, hindi kita pakakasalan. Ang babaeng mapanlinlang na ito. Paano? Ngayon ay gusto mo nang wakasan ang relasyon natin. Doktor, anong nangyari sa iyo? Hahatawag ako ng doktor para sa iyo. Tayuyn. Anong pinainom mo sa akin? Hindi ako. Ikaw naman talaga noon. Di-enzyme. Sa wakas, umuwi ka na rin. Tara na. Joanne, mahal na mahal ka ng lola mo. Huwag kang mag-alala. Manatili ka sa mansyon ng gobernador. Huwag mo nang isipin ang ibang bagay. Huwag kang lalampas sa hangganan. Yan Zuan. Uyn. Kung hindi mo sisirain ang magandang gawa ko, ang pwesto ng asawa ng general, hindi kita patatawarin. CM Tran, bakit kapag umuwi si tatay, hindi masaya si nanay? Parang, ayaw ba ni mama kay papa? Kahit hindi niya sinasabi, alam ko, na hindi pa rin siya masaya sa loob. Siguro may hindi pagkakaunawaan sila. Ganun pala, gusto ni Linlong na tulungan sina papa at mama na ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Talaga? Oo nga, si Linlong ang maswerteng isdang carp. Sa piyesta ng mga parol bukas, tutulungan sila ni Linlong. Binalik na ni Linlong ang nanay niya. Nanay, ang ganda ng mga parol na isdang carp doon. Pumunta ka roon at tingnan mo. Dadalhin siya ng kuya niya kay nanay. Linlong, Cam Tran. Linlong. Cam Tran, nasaan ka? Linlong. DM Zuyen. Hulaan kung sino ako. Kay Uyen. Sawang-sawa na ako. DIM Zain. Sa susunod na taon, sasama ka pa rin ba sa akin para manood ng mga lantern? Sa susunod na bagong taon, sasama ako sa aking asawa. Siya ay isang taong may mataas na katayuan. Samantalang ako naman ay pangit. Siyempre, ayaw niya sa akin. Sige, hanapin mo na ang asawa mo. Ikaw. Datang maging asawa ko. DIM Zain. Bakit naging ganito ang relasyon natin? Uyn. Anong ginagawa mo rito? Hindi ito ang tanggapan ng gobernador. Bakit hindi ako pwedeng makapunta rito? Kaya naman pala, ang dalawang ito ang gumagawa ng gulo. Huwag kang magkakamali, ha? Hindi kita hinahanap. Kung wala nang ibang sasabihin, mauuna na ako. Sige. Mula nang makabalik si DIM Zain, hindi na siya naglalaro kasama ko. Binibini.
Ang General Hyun at si Huyn. Nandito pala siya. Niligaw na siya ng pangit na babaeng iyon. Binibini. Ampon ni Huyn. At mag-date ang General. Parang gusto niyang makalapit sa General. Huwag kang mangarap. Ang pwesto ng asawa ng General. Akin lang iyon. Pumunta ka sa kanluran. Hanapin mo si Cho Liang. Binibini. Siya ay isang taong pera lang ang habol. Isang kriminal na walang puso. Bakit mo siya hinahanap? Siyempre, para si Suo Yuan ay mawalan ng reputasyon, at hindi na ako hadlangan pa. Ikaw ay, si Zhou Liang, di ba? Anong kailangan mo sa akin? May negosyo ako sa'yo. Balita ko, dahil sa pera. Magagawa mo ang lahat, oo naman. Paano kung kulang pa ang pera? Maniwala ka man o hindi, lilinisin kita. Sige, ano ang gusto mong gawin ko? May salo-salo bukas sa mansyon ng gobernador. Kailangan kita. Magpanggap kang manliligaw ng babaeng ito. Para mapahiya siya sa maraming tao. Naghanda na rin ako ng mga damit. Gumawa ng gulo sa mansyon ng gobernador. Kaparusahan nito'y kamatayan. Masyadong maliit ang perang yan. Hindi sapat para isugal ko ang buhay ko. At ito pa, pagkatapos ng trabaho, dodoblihin ko ang ibibigay ko. Magaling. Ang transaksyon mo. Sumasang-ayon ako. Huyn. Bukas, ang araw ng iyong kamatayan. Kung wala sa mukha ng ina, ang peklat na ito, tiyak na mas maganda pa sana. Ang batang ito, hindi mo na kailangang sabihin iyan. Nasuri na po iyan ng doktor. Itong peklat na ito, hindi na mawawala. Pero si Linlong ay isang maswerteng isda. Tutulungan ko si nanay, na maging maganda at maningning. Sa handaan bukas. Ikagugulat ng lahat, nanay, tingnan mo ako. Ito. Ano bang nangyari sa iyo? Mabuhay ang pagbabalik ng gobernador. Protektado na ang Haifan dahil sa inyo. Ang swerte natin. Oo nga, alay ko po sa inyo, Ginoo, isang baso ng alak. Mabuhay po kayo, Ginoo. Bakit po kaya wala ang may bahay ninyo? Pangit po kasi ang mukha ng asawa ninyo. Nakuha niya ito salamat sa kanyang madilim na balak. Kaya siya nakaupo sa posisyong yan. Hindi pa po kayo lumapit sa babaeng yun, Ginoo. Si Binibining Zhao at ang Ginoo ang perpektong magkasintahan. Hindi lang maganda, isang babaeng nag-aral sa ibang bansa. Ang ganitong uri ng tao, siya ay karapat-dapat maging asawa ng General. Si Huyn, ang pangit na babaeng ito. Abangan mo ang kahihiyang ito. Nako, tingnan mo kung sino yun. Huyn, paano nangyari ito? Mahal ko. Sa wakas, natagpuan din kita. Sino ka? Nakalimutan mo na ba ako? Ako ang dating kasintahan mo. ALUNG. Anong kalokohan yan? Hindi kita kilala. Mahal ko. Bakit hindi mo ako nakilala? Lumapit ka sa asawa ko. Mahal. Guardia, hulihin niyo ang baliw na ito. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa iyo, ako ang asawa niya. 8 na kaming taon. Ngayon, ililigtas ko siya rito.
Sa panyo na ito, nariyan na naman ang pangalan ng ate ko. Talaga bang kay ate ko ito? Nako, asawa ng general. At ang lasenggong ito, mayroon bang nangyayari? Isang relasyon sa dilim. Hindi ko inaasahan ng asawa ng general. Isang babae, talagang walang hiya, marunong talaga siyang maglaro. Tayuyn, ano ba to? Hindi ko naman talaga siya kilala. Hindi kita kilala. Tapos ang saya mo. Bakit nasa kanya? Uyn, ang kapal talaga ng mukha mo. Dim Zain, ang babaeng ito, napakawalan G niya. Bakit mo siya pinagtatanggol, nanay? Aalamin ko ang lahat ng totoo. Bantay, ilabas niyo siya. Dalhin na para sa interogasyon. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Si Uyn ay babae ko. Bitawan mo ako. Tay. Hindi ko kailanman gagawin iyon. Tay, maniwala ka sa akin. Dim Zain. Dim Zain, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ako dapat ang nagtatanong niyan sa iyo. Uyn. 5 taon na ang nakakaraan, umakyat ka sa kama ko. Tapos ngayon, kasama mo na ang ibang lalaki. Gumagawa ng kahihiyan. Ganon ka ba kadesperada sa lalaki? Ganito pala ang tingin mo sa akin. Kung hindi mo naman pala ako pinaniniwalaan, bakit mo pa ako tinatanong? Kulang lang ako ng lalaki. Wala kang pakialam. Wala akong pakialam. Tayuyn, ikaw na ang babae ko. Tapos ngayon, hindi ka marunong magpigil. Pagbibigyan kita ngayon. Bitawan mo ako. Dim Zain, hayop ka. Ginoo, may kagyat na ulat po. Uyn, ako. Kaya mo ba akong kamuhiin ng ganoon? Ayaw mo bang mahawakan kita? Ano ba ang gagawin ninyo? Utos ng madam, hulihin ninyo siya. Chairman, ano bang ginagawa mo? Magtatapang ka pa ring tanungin ako. Nakipagtalik ka sa ibang lalaki. At sinira ang reputasyon ng mansyon ng gobernador. Ngayon, parurusahan kita. Papatayin kita. Ito, imbensyon lang yan ng lasenggong iyon. Wala akong ginawang masama sa general. Kung ganoon, bakit napunta iyon kay Chuliang? Ang iyong mga gamit, peke iyon. Magtatanggi ka pa. Ang anak ko, bulag noon. Bakit kanya pinakasalan? Ang babaeng walang hiya. Ate. Lagi na lang nasa labas si Dim Zain. Mag-isa lang ang buhay ng ate ko. Sabi nung lasenggo. 8 taon na silang magkasama ng ate ko. At si CM Tran. Eksaktong 8 taon. Hindi kaya anak niya ito. Anak niya sa labas. Hindi. Nagsisinungaling ka sa iba. Sinisisi mo si CMTRN. Manahimik ka. Mga gwardya. Ihulog ninyo agad ang babaeng ito sa ilog. Nanay, bakit hindi ka pa umuwi? Baka may nangyari na sa kanya. Young master, may masamang nangyari. Narinig ng chairman ang mga chismis ng mga tao. Gusto niyang itulak ang madam sa ilog. Ano? Nasa panganib ang nanay ko. Kailangan kong iligtas si mama. Kuya CM Tran, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kailangan kong iligtas si mama. Kuya CM Tran, hindi pa gumaling ang katawan mo. Hindi pwedeng lumabas. Si Linlong ang hahanap sa mama natin. Linlong. Pero, isa kang babae. Linlong, ito ay.
Sino ang mangangahas na saktan ng aking ina? Hindi ko mapapatawad ang mga taong iyon. Bitawan mo ako, wala akong ginagawang masama. Ate, ang may sakit mong anak. Bababa na ako dyan sa inyo. Joe Andu, kung manggahas kang saktan si Camtran, tiyak na hindi kita mapapatawad. Mga gwardya, pigilan ninyo ang masamang babaeng iyan. Itapon ninyo siya sa ilog. Gawin ninyo ito ng tahimik. Hindi kayo titigilan ni D.I.M. Zain. Nang babaeng ito na ayaw ko. Maglalakas loob ka pang banggitin si D.I.M. Zain. Ate, 8 taon na ang nakakaraan, yung babaeng yun ay nagplano para pakasalan si D.I.M. Zain. Tapos ngayon, ganyan mo siya pagtataksilan. Galit na sa'yo yun. Ayaw na ayaw ka na niyang makita. Anong tinatayo-tayo ninyo riyan? Gaposan ninyo siya. Ihulog ninyo siya sa latian agad. Tama, sa latian. TUYN, sa pagkakataong ito, siguradong mamamatay ka. Isawsaw ninyo siya. Isawsaw ninyo siya. Tubig, nasa ilalim ng tubig. Doon, mayroong anong bagay sa ilalim ng tubig. Ano yon? Anong nangyari? Ano ito? Sino ang mangangahas na saktan ng aking ina? Diyos ng ilog, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami, Diyos ng ilog. Nay, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Nay, maghihiganti ako para sa iyo ngayon din. Ang batang ito, paano siya nagkaroon ng ganito kalaking kapangyarihan? Di kaya siya nga ang Diyos ng ilog? Diyos ng ilog, patawarin mo po ako. Nako, tingnan mo, ano yun? Linglong. Dapat mong tandaan, sa tuwing may eclipse ng araw, mawawala ang iyong kapangyarihan. Nako, ito kaya ang sinabi sa akin ni Lolo Pagong. Ang eclipse. Linglong. Mama, eclipse na. Mawawala na ang mahika ko. Linglong. Anong nangyari sa kanya? Tita, mukhang nawalan na siya ng kapangyarihan. Dapat tayong magmadali, patayin na natin siya. Maglakas loob kayong gawin yan. Tita, pinoprotektahan ng kuya ni D.I.M. Zain ang mga tao. At saka siya, nagbabantay sa isang halimaw. Gusto nilang saktan si D.I.M. Zain. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang halimaw na ito, nasaan na ang nagbabantay? Dalhin agad ang dalawang to, itapon ninyo sa ilog. Huwag. Sumama ninyo ako, tulungan ninyo kami.
O kaya, maging asawa mo na lang ako, pwede ba? DIM Zine. Sa susunod na buhay, huwag na tayong magkita pa. Ang asawa ng general, nasa unahan. UYN, dapat mo akong hintayin. UYN, sa wakas, patay ka na. Ang pwesto ng asawa ng general. Akin na ito. Su UYN. DM Zine. Anong ginagawa mo? Su UYN. Su UYN, gising. General, mukhang mamamatay na ang may-ari ng bahay. Su UYN. UYN, sa wakas, nagising ka na. DIM Zine. Ako nga ito. Linlong, kumusta na siya? Maayos naman si Linlong. Ang kalagayan niya. Nahilo dahil sa pagkapagod. Maayos na siya. DIM Zine. Nang babaeng ito ay nakipagtalik sa ibang lalaki. Ang babaeng ito, hindi sayang ang pagkamatay. Nanay, umamin na si Chulung. Tumanggap siya ng pera mula sa iba. UYN, inosente siya. Kuya ni DIM Zine. Kahit na ang pagtulog ni So UYN sa ibang tao ay maaaring pagbintangan ng iba, ngunit pinrotektahan niya ang maliit na halimaw na iyon. Ito ang katotohanan. Maliit na halimaw. May kakayahan siyang gumamit ng mahika. Maaari rin niyang saktan ng mga tao. Kung hindi natin aalisin ng halimaw na ito, ang mga tao, lahat sila ay nasa panganib. Tama, DIM Zine. Ang halimaw na ito, tiyak na hindi na natin kayang pigilan pa. DIM Zine. Si Linlong ay hindi isang halimaw. Iniligtas niya ang buhay ko. DIM Zine. Tigil. Sino man sila, wala akong pakialam. Hindi ito dahilan para basta-basta kayong manakit ng iba. Kung may susunod pa, at mahuli ko kayong nananakit ng iba, parusang batas ang abot ninyo. Simula ngayon, sino mang manggahas na saktan sina So UYN at Linlong, sumasalungat ka sa akin, General. TUYN, hindi kita mapapatawad. Nanay, gising na si Linlong. Linlong. Nanay. Kuya. Mabuti naman at gising ka na. Pinag-alala mo ako ng husto. Nanay. Ang totoo, si Linlong ay hindi isang normal na bata.
Alam ko na. Nung sinagip mo si CM Tran, alam ko na yun. Sino ka man, wala akong pakialam. Magpakailanman kang anak ko. Linlong, huwag kang matakot. Magpakailanman tayong isang pamilya. Kuya ni CM Tran. Nanay. Linlong, simula ngayon huwag ka nang gagamit ng mahika. Para maiwasan mong masaktan ang sarili mo. Naiintindihan mo na ba? Opo, naintindihan ko na po. Nay, gutom na po ako. Siguro'y nagugutom na ang tiyan ni Linlong, ano? Alam ko na, kukuha ako ng masarap na pagkain para sa iyo. Nay, gusto ko rin po. Sige, dito lang kayo maghintay ng nanay nyo, ha? Bakit po kayo nandito sa bahay namin? Tungkol po yun sa nangyari. Para po humingi ng taos-pusong paumanhin. Umamin na po si Chuliang. Siya po ang tumanggap ng pera. At sinadyang man-ira sa inyo. Pasensya na po, mali pala ang pagkakaintindi ko sa iyo. Kung hindi mo ako tinulungan, at ang anak ko, kanina pa tayo patay. Ibig sabihin, walang utang na loob na natira sa atin. Pasensya na, sobrang nagalit ako noon, nasaktan kita. Wala ka namang ganoong respeto sa sarili mo. Susundin kita ngayon hanggat gusto mo. Hindi na kailangan pang humingi ng tawad, kahit naman sa loob ng puso mo. Para lang din naman akong tao. Kaya itatanong ko sa'yo, ano ba talaga si Linlong? Ang pakay niya. Ano nga ba talaga? Parang ang dami mong iniisip. Si Linlong ay isang ordinaryong bata lang. Pero, madam, si Linlong at ang young master, hinahanap po nila kayo. Mauuna na ako. Tayuyn, nang ahas ka pang akitin siya, para maawa siya sa iyo. Kung pinilit mo ako ng ganyan, huwag mo akong sisihin kung maging masama ako.